Pati sa loob ng restaurant napapangangat parang batang excited sa mga nakikita sa loob. And the never-ending food saga niya. Enjoy na enjoy siya sa pagkain. Halos hindi na niya pinapansin ang binata. Sakalang niya ito napansin nung sinubuan at kukunin na nito ang atensyon niya. Now he realized that her girlfriend loved food so much. Pero hindi ito tumataba. Pagkatapos kumain, iginaya niya na ito sa labas ng restaurant, patungong pinaka-terrace nito. Doon tanaw ang malawak na syudad ng Singapore, parang mga bituin na kumikinang. Kumikislap ang mga ilaw sa mga buildings. Masarap sa matang pagmasdan, lalo na't nasa rooftop sila. Nilingon niya ang dalaga na panay kuha ng mga pictures at video. Napansin niyang kinukuhanan siya nito ng stolen shot. Selfie na kasama siya pero stolen shot nga lang. Natawa na naiiling na lang siya, kaya hinayaan na lang niya ito sa ginagawa nito. Hindi pa nakontento, tinawag pa siya para dalawa silang mag-selfie. Alam nito na ayaw niya na nagsa-selfie. Pero dahil ayaw niyang magtampo ito, pinagbigyan na lang niya ito sa mga trip nito. There she go. Napakamot na lang siya sa batok dahil kinukulit siya nitong kuhanan siya ng litrato. Please, tayo ka dyan. Sayang ang kagwapuhan mo kung ayaw mong magpa-picture. Wala na siyang nagawa pa. Ibang style naman, wag puro tayo lang. Ngumiti ka naman. Uy, dali na. Bawal killjoy dito. Sita nito sa binata. Bumuntong hininga ang binata. Tapos na ba? Okay na yan? Simangot niya. Pangit mo ka, Bonding. Sumimangot din ito pero saglit lang yon. Ikaw na lang ang kumuha ng mga pictures ko. Sabay abot sa phone niya. Ngumiti na ulit siya. Gamitin ko na lang ang phone ko. Sabi naman ng binata at kinuha na agad sa bulsa niyang magarang cellphone niya. Okay. At excited na ulit siyang nagpa-picture sa binata. Lahat ng sulok nagpakuha siya ng litrato. Nang makaramdam ng pagod, umupo siya sa nakitang bakanting upuan doon. Sa wakas napagod ka din. Aniya, hindi na lang pinansin ang dalagang binata. Mas excited siyang tingnan ang mga kuha nilang litrato. Habang nakaupo silang dalawa, tinitignan nila ang mga kuha nilang litrato. Bakit ang pangit ko sa mga kuha mo sa akin? Tingnan mo to, oh. Maktol nito na nakasimangot. Inakbayan niya ito, tinalikan sa ulo. Picture lang yan, my love. Maganda ka sa personal. Always remember that. Napangiti ito sa sinabi ng kasintahan at nawala agad ang pagmamaktol nito. Dahil kinikilig ang dalaga, hindi na nito naiwasang yakapin ng binata at matamis niya itong hinitian. Sus, nambola ka na naman, mister. Sabay pindot sa matangos nitong ilong. Agad namang hinawakan ng binata ang kamay ng dalaga at hinalikan niya ito. You are beautiful, my love. Especially when you are smiling. Masuyo niya itong hinapit papalapit sa kanya at niyakap ito lalo. Last mo na yan, love. Tama na yung papuri mo sa akin. Nilalanggam na ako dito. Natatawang sabi ng dalaga. Natawa din ang binata sa sinabi ng kasintahan. Hindi na siya umimik. Pareho na lang nilang pinagmamasdan ang ganda ng buong syudad. Love? What is it? Tanong agad ng binata. May mga kaibigan ka din ba sa Pilipinas? Curious niyang tanong. Yeah, I have a lot, but I only have few people that I can trust. And they are good friend of mine. Me too. May mga friends ako pero dalawa lang yung true friends ko. Yung isa kong best friend, suppose she come here in Singapore to travel but her parents banned her to go abroad. Why? Ipapakasal siya kasi sa lalaking gusto ng parents niya para sa kanya. Nagalit si Cyrene, my best friend. Naglaya siya. Independent yun kahit walang suporta sa magulang. May sarili naman siyang business. Natigilan ng dalaga nang bigla niyang naalalang pinabibili nitong mga accessories at souvenirs. That's really bad of her. Komento ng binata. Naalala ko may pinapabili na naman pala siyang accessories at souvenirs. Hindi ka busy bukas? Sabado di ba bukas? Wala kang work? Sunod-sunod nitong tanong. Meron, pero pwede naman akong hindi pumasok. Half day lamang naman pag Sabadong pasok ko. Linggo wala. Oh, gabi naman ako namimili kasi mas medyo konti yung mga tao. Kaya okay lang. Pwede ka pa naman pumasok bukas. Just call me then. Tumangulang siya dito. May naisip na naman siyang itanong. Love, yung mga close friends mo dun sa Pilipinas, anong pangalan nila? Why do you want to know? Kunot noon na tumingin siya sa dalaga. Wala lang, curious lang naman ako. Narinig niyang bumuntong hininga ito.
Cyrus, Lyndon, and Gabriel Montano, my close friend. But Gabriel is my best friend and he is my classmates in college in the US. But sadly, he go back in the Philippines. Doon niya ipinagpatuloy ang pag-aaral ng college. I don't know the reason but one thing I for sure. Sinundan niya yung girlfriend niya since bumalik na din sa Pilipinas ang babaeng yon. Kwento niya sa dalaga. You mean, it's Alandi Gabriel Montano bang tinutukoy mo, love? Paninigurado nito. Yeah, patamad niyang sagot. OMG! Bulalas ng dalaga. Why? May gusto ka ba sa kaibigan ko? May halong pagkainis ang boses niyang tanong sa dalaga. Naiinis siya sa kaalamang kilala nitong isa sa matalik niyang kaibigan. Gulat namang napatingin sa kanyang binata. Nahimigan niyang naiinis ito. Ngumiti siya. Nagsiselos na naman ang boyfriend ko sa loob-loob niya. Wala, crush yon ng isa kong best friend. Lagi niya ako sinasama sa kabilang university para lang makita ang crush niya. Pero may asawa ng best friend ko ngayon. Ang alam ko nga din, ikinasal na si Gabriel. Wala na kasi kaming balita since nung graduate ng lalaki na yon. Paliwanag naman ng dalaga. In fact, he's supposed to get married. Ilang days na lang hinihintay nila na mag-back out yung babae. Actually, we don't know the reason since Gabriel is really so loyal and he is madly in love to that woman. Ganoon din ang babae sa kanya. Mahal nilang isa't isa. Bigla siyang nalungkot nang maalala din niyang sinapit niya sa dating girlfriend niya. Magpo-propose na sana siya nang masaksihan niya ang pagtataksil ng ex-girlfriend niya. Napabuntong hininga siya. Agad niyang iwinaksi sa isip ang nakaraan niya para hindi siya mahalata ng kasintahan. Hindi dapat silang pinag-uusapan natin. Mas excited ka pa sa kanila kaysa sa akin eh. Nasa tono na naman ng binata ang selos. Hinarap siya ng dalaga at hinawakan na magkabila niyang pisngi. Ikaw talaga kung sino-sino na lang ang pinagseselosan mo. Tingnan mo yung mukha mo oh. Nagmumukha ka ng matanda. Pangaasar nito sa binata. At marahan ng hinilot-hilot ang noo nitong sobrang nakakunot na. At ang mga kilay nitong nagkasalubong na. I'm serious here. Seryoso niyang sabi. Tiningnan ni Bella si Rafael. Seryoso nga ito. Hindi na lang siya umimik. Isinandig na lang niya ang ulo sa balikat ng binata. Pwede ba akong humiga sa mga hita mo? Tanong ng dalaga. Hindi pa nakakasagot ang binata nang agad na itong humiga doon. Inaantok siya. Ang sarap matulog dahil malamig ang simoy ng hangin sa taas. Nakatihaya siya at nakatitig sa kalangitan. Nakatitig naman ang binata sa kanya. Gustong-gusto niyang suwayin ang dalaga dahil sobrang lapit ng ulo nito sa body niya. Napapikit siya. Bigla ding nagmulat nang biglang naging malaswa ang isipan niya. Bigla ding tila may nanigas doon. Ang body niya. Panalangin niyang hindi nito mahahalata iyon. Napapamura na lang siya sa isip niya. Parang wala lang sa dalaga. Ipinikit pa nito ang mga mata na paboryon sa kanya para hindi makita ng dalaga ang pagpipigil niyang huminga. Napasinghap siya ng aksidenteng nasagi ng dalagang body niya. Pigil din siya sa paghinga. Mas lalong nabuhay kasi ito at parang walang pakialaman dalaga sa pagkakasagi nito sa bagay na yon. Napamura na naman siya sa isip niya ng ilang ulit. Tiningnan niya ang dalaga. Mukhang nakatulog na ito. Kaya pa simple niyang inilayong kaunti ang ulo ng dalaga at hinaplos-haplos ito. Napahawak siya sa gitna niya. You need to calm down, buddy. Kausap niya sa sarili niya. Nakaramdam na din siya ng antok. Hindi niya magising ang dalaga. Tulog mantika din pala ito. Kaya wala na siyang choice kundi mag-hotel na lang sila. Nag-message siya sa kakilala niyang nagtatrabaho dito para matulungan siyang mag-book ng VIP hotel room. Hindi rin nagtagal, tumatawag na ang kakilala niya. Hinihintay na sila sa room na pinakuha niya dito. No choice siya kundi ang buhati ng dalaga. Wala naman siyang pake sa mga nakakakita sa kanila. Diretso lang ang lakad niya hanggang makarating sa elevator. Good thing wala silang nakasabay sa loob. Hanggang sa mailapag na niya ang dalaga sa kamay, himbing na himbing pa rin sa pagtulog. Inayos muna niya ang pagkakahiga nito at marahan na kinumutan. Saka siya lumabas saglit para kausapin ang kakilala niya. Cash na din niyang binayaran ng room na kinuha dahil tinatamad na siyang magkalikot pa sa cellphone niya. Okay na ang lahat kaya agad na din siyang pumasok at sumampa na rin sa kama sa tabi ng dalaga para makatulog na rin. Pero hindi siya dalawin ng antok. Kanina'y inaantok siya, ngayon na may nawala bigla ang antok dahil sa katabi niyang babae. Yung body niyang unti-unting humuhupa parang bumalik ulit dahil sa bigla ang pagyakap sa kanya ng dalaga. Marahas siyang bumuntong hininga. This is really a torture for him.
Iba yung pagtitiis at pagtitimpi ang ginawa niya para lang wag magalaw ang dalaga. This body is so aggressive. You can't be a pervert, buddy. Kausap niya sa sarili niyang pagkalalaki. I'd making a hard time to control myself. Mabigat siyang huminga. Dahan-dahan niyang inalis ang pagkakayakap ng dalaga sa kanya. Nang naalis na ay agad niyang nilagyan ng unan sa tabi ang dalaga para may mayakap siya. Pagkalagay noon ay agad na siyang nagtungo sa banyo. Magsariling sikap muna siya. Kawawa naman ang body niya pag hinayaan lang niya. At saka masakit sa puson. Naiiling na lang siya. Natapos din ang lahat. Naligo na din siya. Paglabas niya ay nakita niya ang dalagang nakadapa naman na ngayon na natutulog. Malikot at mahilig yumakap pag ito'y natutulog. Pinakatitigan niya ito. Gumalaw na naman ang dalaga. Tumagilid maya't maya. Nakayakap na sa kanya. Ang kamay nito'y nakayakap sa leeg niya. At ang mga binti ng dalaga ay nakadantay sa bewang niya. Nangingiti siya sa kakulitan nitong matulog. Ginawa na niya akong bolster pillow. Pero hinayaan lang niya hanggang sa dalawin na rin siya ng antok. Naalimpungatan si Bella kinaumagahan. Kinusot-kusot pa niyang mga mata niya. Natigilan siya ng parang may kakaiba sa pagkakahiga niya. Nakadapa kasi siya at nararamdaman niya kakaibang nasa ilalim niya. Tiningnan niya ito at ganoon na lang ang pagkagulat niya. Nang mapagtantong tao nga ang dinadaganan niya. Rafi? Bulalas niya. Anong ginagawa namin dito sa hotel? Sa isip-isip niya. Natural na tulog kayo. Ano pa nga ba? Kontra ng isipan niya. Nakakahiya. Nakadagan pa ako sa kanya. Nagmamadali siyang umalis sa ibabaw ng binata. Wrong move dahil nadiinan niya ang siya nito sa pagkakabangon niya. Sanhi ng pagkakagising ng binata. Umungol ito na parang nagrereklamo dahil mukhang nasaktan ito. Inaantok pa ako. Paus nitong sabi sa dalaga. Hinila pa niya ito payakap sa kanya. Nailangan dalaga. Ano bang ginagawa mo? 6:00 na ng umaga. May pasok ka pa sa trabaho. Uy, Rafi! Love! Pangungulit niya dito. Kasalanan mo to eh. Ang likot mo matulog. Ginawa mo pa akong bolster pillow. Kaya ending magdamag kitang tinitigan. You're cute. Sinasabi niya yun habang nakapikit ang mga mata niya. Namula naman ang buong mukha ng dalaga sa pagkapahiya sa binata. Tinampal niya ito sa dibdib. Grabe ka ha? Bakit di mo ako ginising? Simangot niya. Ginising kita. Tulog mantika ka rin pala. Kaya no choice ako. Dinala na lang kita dito. Nakakainis ka. Matulog muna tayo. Maaga pa. Hinila na niya ulit ito sa tabi niya at niyakap. Siniksik pa niya sa may bandang leeg ng dalagang mukha niya. Wala na itong nagawa pa, kaya nagpatianod na lang uli ito sa kanya. Saktong 8:00 ng umaga silang nagising na dalawa. Good morning, love. Bati ni Rafi sabay dinampian ng halik sa labi ang dalaga. Nagulat naman ang dalaga sa ginawa ng binata sa kanya at agad tinakpan ng bunganga niya. Natawa ang binata sa reaksyon niya. Ang sarap sa feeling na paggising ko sa umaga, ikaw ang unang nasilayan ng aking mga mata. Sarap sa pakiramdam. Sobrang buo na ang araw ko. Ganito na lang sana tayo forever. Masayang sabi ni Rafi. Mutual feelings, my love. Sabi naman ni Bella sa isip-isip niya. Ayaw niyang magsalita, kaya bumangon na siya at nagtungo agad sa banyo para makapagmumugman lang at hilamos ng muka. Paglabas niya nakahiga pa rin sa kamang binata. Wala man lang ba akong good morning dyan, love? Naiilang siya sa mga titig sa kanya ng binata. Sorry, love. Magandang umaga sa'yo. Ngiti niya dito. Nagulat siya nang may nag-doorbell. Agad naman tumayo ang binata at hinayo ng pintuan. Siya naman malaya niyang nilibot ang hotel room na tinulugan nila. Napaka-elegant nito. I'm sure mahal ang bayad ni Rafi dito. Kumpleto kasi lahat ng gamit. Malawak na salas, magandang terrace, dining area, even the bathroom ang ganda at ang lawak din. King-size bedroom. Napaka-luxurious nito. Nahinto lang siya nang tawagin na siya ng binata para mag-almusal na. Gaya ng dati maasikaso siyang nilagyan ng binata ng pagkain sa plato niya. Masaya silang nag-aagahan. Hindi na rin sila nagtagal doon at umalis din sila pagkatapos ng umagahan nila. Dahil may tawag si Rafi sa opisina nito. Mukhang emergency kaya pagkahatid sa kanya agad din itong umalis.